Magandang umaga po. Tanghali sa ating lahat. Good morning. It is a joy to be in the house of the Lord. Amen. Today is the fifth Sunday that we are going through our theme on financial freedom. Yes. And napakarami na po natin tinalakay. At ako ay umaasa na marami sa inyo ay on the way to financial recovery. If not being recovered already. And yet, today is another Sunday where we are going to talk about financial freedom. And today is a question na pamagat po ng ating mensahe ngayong umaga ay isang katanungan na marami ang minsan ay magtulot na sagutin dahil nag-aalinlangan or nahihiya. At yung iba naman ay may ibang pananaw patungkol sa kayamanan. So, ang pamagat po ng mensahe natin ngayon ay kung iniibig mo or ginugusto mong maging mayaman, if you desire to be rich. How many of you here desires to be rich? Okay. Kaya lang ang tanong, is it God's will for you to be rich? Okay, pangalawang tanong, kalooban ba ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay maging mayaman? Naalala niyo pa ba nung panahon na tinatanong ko kayo, meron tayong question and answer, the truth about money. And madalas po sa kasagutan noon, hindi lang madalas, lahat ng tanong, ang sagot ay yes and no. Okay? And so, ngayong umagang ito, nais kong sabihin sa inyo na kalooban ba ng Diyos na yumaman ka? Yes. Yes and no. Okay? Yes, para sa nakahandang yumaman, and no, para sa hindi pa nararapat yumaman. Okay? At meron sa amin dito, palagay ko ay hindi talaga yayaman. Okay. Anyway, pagsikapan po natin yun sa pagkalooban ng Panginoon ng bawat isa sa atin ay magkaroon ng kalayaan financially. And being in financial freedom is being rich as well. Okay? Ang tanong lagi is, yung tanong natin noong nakaraang linggo, mapagkakatiwalaan ka ba ng Diyos sa yaman? Okay? And madalas yun lagi ang ugat ng lahat ng mga bagay na pinag-aaralan natin. We are studying these things because we want that God can trust us with worldly riches. Yes. Okay? Paano na ikaw at ako ay mapagkakatiwalaan ng Diyos? And maraming beses na po natin sinagot yan, maraming beses na natin pinag-aralan. And so today, I'd like you to turn with me to 1 Timothy chapter 6, verse 6 to 10, and then lulundag tayo sa verse 17 to 19. Tumayan po natin ang salita ng Panginoon. Sabi diyan, but godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. But if we have food and clothing, we will be content with that. Those who want to get rich fall into temptation and a trap, and into many foolish and harmful desire that plunge people into ruin and destruction. For the love of money is the root of all kinds of evil. Some people, not all, but some. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. And then he said, command those who are rich in this present world. So it's possible to be rich. Okay? Paul is not referring to people who are not believers. But command those who are rich in this present world not to be arrogant, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment.
Command them to do good, to be rich in good deeds, to be generous and willing to share. In this way, they will lay up treasures for themselves as a firm foundation for the coming age, so that they may take hold of the life that is truly life. May the Lord add more blessing upon the reading of His Word. Let us pray. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa isang linggo na naman na mapag-uusapan namin ang patungkol sa isang bagay na ang lahat ng narito ay pumunta sa Hong Kong ng dahil lamang sa iisang motivation at iisang goal. At yun ay ang magkapera. At yun ay upang matustusan ang mga pangangailangan sa Pilipinas at upang matustusan ang mga pangangailangan sa hinaharap. Panginoon, dalangin ko na ang linggong ito ay hindi masayang makita namin ang mga prinsipyo na nanggagaling sa iyo at maisa pamuhay namin, Panginoon, upang tunay nga na maranasan namin ang maging mayaman para sa iyo. Yes. Lord, maging mayaman na sinasabi mo, Panginoon, that you desire that we will be rich towards you. Yes. And so, Father, I pray that everyone that is here will open their hearts and their minds, and you will let them know that this is your desire, that we will be rich, so that we will also be rich in good works, and we will be rich in generosity. Yes. Lord, this is my prayer. In Jesus' name. Amen. Alam nyo, kung ako ang tatanungin kung gusto kong yumaman, ang sagot ko lagi ay yes. Bakit? Kasi pagka ang mayaman, mas madaling mas may magagawa siya sa karya ng Diyos kaysa sa mahirap. Yes. Ay, hindi ko sinasabing hindi na magagalit ang Panginoon ng mahirap. Nagagamit naman. Kanya lang kapos. You understand? True. And then I want you also to understand na ang Panginoon, isa lang. At lagi kong paulit-ulit itong sinasabi ko sa inyo. Kasi kahit na naririnig niyo ako, hanggang hindi niyo siya pinapractice, hindi siya mangyayari. Okay? Na kayo ay pagyayamanin ng Diyos dahil gusto niya na kayo ay maging daluyan. True. Ng ano? Pagpapala. Amen. Ikaw ay sandayong lamang. Ikaw ay gutter lamang. Okay? Dadaan sa iyo ang pagpapala ng Panginoon. May i-enjoy mo yun. Kanya lang ang purpose ni Lord upang ikaw ay maging daluyan ng pagpapala ng kanyang gawain para sa iba. Yes. Amen? And so, para hindi po kayo nabanggit na natin itong verse na ito, ngunit sinabi po sa verse na ito na you will be made rich. Now, gumawa po ako ng isang word study. Baka mamaya ang sinasabi ito ay rich spiritually or physically. Kanya lang nung pinag-aralan ko ang word na ito sa Greek at saka sa Hebrew, iisa lang ang ibig sabihin. At yun ay pagyamanin ka abundantly financially. Amen. Kasi ang context ng verse na ito sa 2 Corinthians 9:11 is the collection of relief for the impoverished members of the Jerusalem church. Pera ang pinag-uusapan dito. You understand? Yes. Now, intindihin nyo ang sinasabi ni Apostol Pablo, kayo ay pagyayamanin ng Diyos sa lahat ng kaparaanan. In every way. Amen. So are you convinced now that you have the potential to be rich? Amen. Okay. In every way so that you can be what again? You see? Sabi ng Panginoon, pagyayamanin kayo sa lahat ng kaparahanan upang nang sa kayong kayo ay maging generous on every occasion. And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. Ito raw ay ang magiging resulta nito ay thanksgiving sa Panginoon. At pagka may thanksgiving, ang naluluwalhati sino? Lord. Si Lord, hindi yung mayaman. You understand? True. Si Lord ang nag-glorify. Amen? Lalo na kung kinakatagpo ang isang pangangailangan. Now, ang lahat ng ito ay hindi naman siya nangyayari automatically. Kaya nga in the last
4 weeks already. I was teaching you about principles on how to have financial freedom. And according to a guy named Robert Kiyosaki, siguro kilala niyo si Robert Kiyosaki, siya yung may akda ng aklat, Rich Dad, Poor Dad. Okay? And palagay ko hindi naman siya Kristiyano, yung sinabi niya ay makahulugan. Ang filosofiya daw ng mayaman at ang mahirap ay ganito: the rich invest their money and spend what is left. Ang mayaman daw, mag-i-invest muna at kung anong matira, yun ang kanilang gagastusin sa pang-araw-araw na pamumuhay. But look at the poor. Palitan natin yung poor. Look at the Filipino. They spend their money first and invest what is left. True. Ang problema kung may matira. True or false? True. Wow. Tanggap na tanggap nyo. Okay? Mga kapatid, the philosophy of the rich, nandun ba rin yung mga principles? And these principles we have already talked a lot about in the past, in the last four weeks already. And yet again, I need to convince you that it is God's will na magkaroon ka ng financial freedom. Ito pa isang verse. 2 Corinthians again, 8-9. Again, the context of this one is the collection for the impoverished church in Jerusalem. Sabi diyan, you know the grace of our Lord Jesus Christ, though He was rich. Napakayami ng ating Panginoon. Siya may lalang ng lahat, ng langit at lupa. Okay? And everything that is in them. And yet, for your sake, He became what? Ano ang dahilan upang na siya ay naging mahirap? So that you, by His poverty, might become rich. Na hindi naman na hindi spiritual riches yan. Okay? That is financially rich. So, are you convinced yet? Today, I am going to talk about 4 things na dapat nating alalahanin. If you desire to be rich, these are the 4 principles according to the Apostle Paul when he wrote to Timothy. Number 1, you must embrace contentment. And I have to tell you, the hardest of the 4 principles is this first one. If you do not graduate in the first one, you don't need to hear the second one. Because if you are not contented in the Lord, you will always spend much. Alam niyo kung bakit kada sahod mo kung ano-anong pumapasok sa isip mo? Okay, pindolo, kao-bao. Okay? Alam niyo ba kung bakit? Kasi yun yung background natin deprivation. You understand? Lalo na yung mga lumaki sa hirap. Okay? Alam ko yung, kasi galing din ako dun . Katulad ninyo ako noon. Kada sahod ko, sasabihin ko ano kaya ang magiging remembrance ko sa sahod na ito. Walang-wala sa isip ko ang mag-invest. Walang-wala sa isip ko ang mag-ipon. Walang-wala sa isip ko ang, unahin ang savings, unahin ang SSS. Walang-wala. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat the moment the Lord has given me the wisdom, okay, nagsimula ako mag-ipon. Okay, and I praise and thank the Lord also. Very early in my career, na-realize ko na kung hindi ko paghahandaan ang mga bagay-bagay patungkol sa kinabukasan, ay walang mangyayari sa akin. Okay? And so, embrace contentment. Sabi diyan, godliness with contentment is great gain. Alam niyo kung kontento ka, makakaipon ka. Yes. Yung mga hindi contented, hindi talaga makakaipon yan. Walang kung nasa sa isip mo kundi gumastos samahan pa ng yabang. Okay? Hallelujah.
Okay? Sasamahan pa ng kayabangan, paano ka makakaipon? Yung kayabangan mo is just pansamantala. Bukas, wala na. Hallelujah. Mabuti sana kung araw-araw kang may pagkayabang, wala naman. Kada sahod lang. Amen? Kinabukasan ng sahod, wala na. Hindi na makapagpipang. Third week na ngayon, hirap na ang tanghalian. Naghahanap na kung sino pwedeng ma-share sa tanghalian. Godliness with contentment is gain. Great gain. You know this contentment, but I want you to know this also godliness. There is no contentment without godliness. In fact, hindi mo malalaman ang contentment hanggang hindi mo kilala si Lord. True. Okay? Okay. Kasi si Lord lang magtuturo sa iyo noon eh. Okay? Bilang mga Diyos, magkakaroon ka ng contentment. Dahil alam mo na hindi ka pababayaan ng Diyos. Okay? For we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. Isipin nyo na lang, kahit si Steve Jobs nung namatay siya, billion ang pera niya. Diba namatay siya, may nadala ba siya? Wala. Okay? Ganun din ang bawat isa sa atin. Okay? So, if we have food and clothing, basic necessities of life. Food and clothing. We will be content with that. Si Apostol Pablo, ito ang kanyang lifestyle. Ito ang kanyang sinasabi. Philippians 4:12, I know what it is to have little. Alam ko kung paano magkaroon ng konti lang. And I know how to have plenty. How it is to have plenty. In any and all circumstances, I have learned the secret of being well-fed and going hungry, of having plenty and of being in need. Naalala ko kung sinasabi niya Apostol Pablo sapagkat naranasan namin ito. Okay? Naranasan namin ang kukonti. Okay? When I was still young, I remember those times I was hungry. Hindi niya yung si Manny Pacquiao pagka nagte-testimony. Laging sinasabi niya, alam ko ang buhay ng mahirap. Yes. Alam ko ang buhay na wala nang isasaay. Alam ko ang buhay ilang beses akong gutom na hindi kumakain ng ilang meal. I know the feeling. And that is the reason why kung minsan si Lord, pinagyayaman niya yung mga nakaranas ng kahirapan na natututo. You understand? And so, ganun din tayong lahat. We go through these seasons. The seasons of want. And upang nang sabihin, pag sumating yung mga pagpapala ng Panginoon, alam natin na ito ay we have to take care of God's blessings. Bakit hindi lahat ng panahon? Ganon. Alam na natin kung paano mamuhay na wala. Hindi nagbabago ang ating damdamin sa Panginoon pagka meron. At hindi nagbabago ang ating damdamin kung wala. Amen. Do you understand? Yes. Hallelujah. Now, true contentment is not having everything, but in being satisfied with everything you have. Yes. Okay? Kasi pagka hindi ka kontento sa buhay mo, hindi ka makakapagpasalamat sa Panginoon. Okay? Si Lord pa naman, gusto niya lagi tayo with a thankful heart. Meron o wala. Okay? Tayo, ang tunay daw na contentment ay hindi ibig sabihin na lahat ng mga bagay meron ka. I know of a lot of people who are rich and yet they are not contented. In fact, the more, the richer you become, the more discontented you are. And that's the reason why the rich always hoard, always accumulate. Okay? Ay hindi nagiging balanse ang buhay ng isang taong laging naghahanap ng katuparan ng kanyang mga pangarap sa buhay. In fact,
hindi po mauubos ang pangarap mo sa buhay. Okay? Minsan tinanong ko si Sir Leonor, ano ang gusto mo sa buhay? Hindi ko pinapangarap ng mayaman. Sabi niya, gusto ko lang na mapuntahan ko yung gusto kong puntahan at makain ko yung gusto kong kainin. Sabi ko, buhay mayaman yan. Kaya di ba yun din ang gusto mo? Mapuntahan yung gusto mong puntahan, mabili yung gusto mong bilihin, at makain yung gusto mong makain. Ay buhay mayaman yan. Okay? Okay. Now, here is the truth of the matter. Someday, and I mean someday, it won't matter how rich you were. The car you drive, the house you lived in, or how popular you were. On that day, only a relationship with Jesus Christ will really matter. Kaya, ngayon pa lamang, kung gusto mo talaga na maging daluyan ka ng pagpapala ng Panginoon, isettle mo na sa damdamin mo. Pagyayamanin ako ng Diyos, hindi nang dahil sa kagustuhan ko. Pagyayamanin ako ng Diyos sapagkat alam ng Diyos, mapagkakatiwalaan niya ako sa kayamanan na ipapahiram niya sa akin. At gagamitin ko yun para sa kanyang kaluwalhatian. Amen. Hanggang hindi yan settle. Kung ang purpose mo lang na maging mayaman ay makabili ka nito, makapagpatayo ka ng ganito, makapaglayas ka kung saan mo gustong lumayas, malayong mangyari kapatid. Okay? Hindi kaluwalhatian ng Panginoon eh. Gusto ba ni Lord na mag-enjoy ka? Mamaya yun. Sa third point. And yet, ang main reason lagi, and I want this to be injected in your minds because it was injected to me in my heart and in my mind by my Sunday school teacher when I was still 15. Nasa Sunday school ako sa aming church sa Pinapawan. And my teacher, I don't know kung bakit pagkatapos ng class, tinawag niya ako at nag-usap kami. And sabi niya, Del, isa lang ang dahilan kung bakit ka pagpapalain ng Panginoon. Na lagi kong sinasabi sa iyo. Gagawin ka ni Lord na daluyan ng pagpapala. Wala nang ibang reason. Amen? Hindi na wala sa isip ko yun. Hanggang ngayon. Amen? Hallelujah. So, huwag kayong maingit sa mga may iPhone 17. Okay? Do not be overawed when others grow rich. Okay? Kadalasan, yan ang isa pang dahilan kung bakit kailangan may contentment tayo. Kasi kung wala kang contentment, lagi kang inggit. Okay? Lagi kang naiingit sa katabi mo. Okay? Makinis ang mukha niya, sa iyo hindi. Tapos sasabihin mo niya, anong nilalagay ko sa mukha? Okay, ganito, pipilitin ako niya. Hallelujah. Okay? At napakarami pang iba. Okay? So do not be overawed when others grow rich, when the splendor of their houses increases, for they will take nothing with them when they die. And their splendor will not descend with them. So hindi talaga madadala eh. So, alin ang pipiliin mo? Malakas na katawan o yaman? Malakas na katawan. Mas pipiliin ko yun. You understand? Hallelujah. Aanin mo kayamanan kung bukas laki na. Hindi mo rin siya may enjoy. Right? Hallelujah. So, now, that brings us to the second. So, una sa lahat, ano nga ulit? Embrace contentment. Pangalawa, beware of enticement. Ano yung enticement? Temptation. Napakaraming temptation. Those who want to get rich
into temptation and a trap into many foolish and harmful desires. Okay? So, nasabi ko na kanina, the moment you have money, you begin to wonder. Okay? Maraming ganyan. Pagka nagkaroon ng pera, ang layo nang naaabot ng isip. Okay? Super ang meditation. Hindi makapag-meditate sa salita ng Panginoon, pero nakakapag-meditate kung anong gagawin sa perang tinanggap. You understand? And so, those who want to get rich will fall into temptation and a trap into many foolish and harmful desires. It is going to plunge people into ruin and destruction for the love of money. Now, again, it has been explained this for many times. Ang umiibig daw sa pera, hindi ang pera. Alam niyo, ang pera hindi siya pwedeng makasalanan. Pero yung umiibig sa pera, pwedeng maging makasalanan. Okay? The love of money is the root, ang ugat ng lahat ng kasamaan. And some people eager for money have wandered from the faith. And so, lagi ko nang sinasabi ito sa inyo, napakarami ko nang nakaranasan dito sa Hong Kong, pagka nagkakapera, nawawala sa Diyos. Okay? And pierce themselves with many griefs. At kanila daw sinasaktan ang kanilang sarili sa napakaraming alalahanin. Now, I like this quote from an anonymous source. Sabi diyan, money doesn't change men. It merely unmasks them. Ang pera daw, hindi pwedeng baguhin ang tao. Inaalis lang ng pera ang maskara ng tao na naturally na selfish, arrogant, or greedy. Okay? And that's the reason why it is very important that we grow in maturity. Because beneath us, okay, ang nakikita ng tao sa iyo, maamok. Pero ang nasa loob niyan, tigre. Okay? Pero maamok. Okay? Na human nature. Yes. Ang human nature ng tao, yan ang nakatago sa maskara. Na pag nagkapera na, ay lumalabas na talaga natural. Selfish pala, arrogant pala, at saka greedy. The money brings that out. That's all. Okay? The true nature of man comes out when he becomes rich. Okay? Kaya nga, maliit ka pa lang, hindi ka pa mayaman, pag-aralan mo na maging mapagbigay. Kasi kung hindi ka magbibigay sa kinikita mo ngayon, paano ka magbibigay pag may 1 milyon ka? You understand what I'm saying? Amen. Kung sa kakaunti, ayaw mong mag-share. Paano ka mag-share kung may 1 milyon ka na? Marami na nakakuha sa akin yan. Kasi hindi ka magsisisi. Ako pang sinabihan na hindi ako magsisisi. Pag natapos yung bahay namin sa Pilipinas, hanggang ngayon, hindi pa siya tapos. 10 taon na nakakaraan. Okay? Kung hindi ka magsisimula ngayon, kailan pa? Okay? Kung hanggang yun, dinedet mo ang salita ng Panginoon, paano ka magkakaroon ng spiritual breakthrough? Okay? Now, in Matthew chapter 6, verse 24, okay? Si Lord ang sabi nito, no one can serve two masters. Hindi mo raw pwedeng paglingkuran ang dalawang master. Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Now, tunay lang, dahil ang money hindi dapat siniserve. Yung money dapat ang nagsiserve sa'yo. You must be the master of your finances.
not money your master. Naintindihan niyo ba ako pagsabi ko? Okay? The only way you will master your money is by having a budget. That is how to become the master of your money. Pero kung wala kang budget, it is money that is going to master you. Kasi habang may nakakapaka, ang nais mo, saan mo gagastusin? Okay? Pero pagka wala na, wala na rin. It's the beginning of sorrow. Right? Hallelujah. Okay? Si Epictetus, ito ay isang Greek philosopher. Sabi niya, wealth consists not in having great possessions, but having few wants. In fact, you will never experience freedom. Not unless you begin to say to yourself, I have enough. I do not want a new thing. Okay? Napapansin niyo siguro, lagi kong isinusunod ganito. Nakakailang taon na siya. Naku-conscious ba ako? Hindi. Okay? Kung anong sinusunod ko dito, yun yung sinusunod ko sa Pilipinas. Amen? Yes. Ang mahalaga, malinis. Planchado. Okay? Mabango. Okay? Hindi ko kailangan ng bago every month. There was a time, nung mga early years ko dito sa Hong Kong, hindi ako talaga bumibili ng anything. May nagre-regalo sa akin ng shirt. Ngayon, wala na. Paparinig lang ako. Okay. Wealth consists not in having great possessions, but in having few wants. Okay? Nagtataka yung minsan yung mga kaibigan ko sa Hong Kong. Minsan nakita nila, sa Pilipinas. Minsan nakita nila, dala-dala ko yung sapatos. Kasi papalitan ko ng swelas sa doon sa paayusan ng sapatos. Pero minsan nag-ask sa akin, hindi mo ba kayang bumili ng bagong sapatos? May kaya naman. Kaya pwede pa naman. Bakit ko siya bakit ako bibili ng bago? You understand? Hindi naman na mapapalitan yung aking antas sa buhay. Kung yung pa rin ang gagamitin kong sapatos. Okay? Hallelujah. And that's the reason why, sabi ni Dave Ramsey, financial peace, financial freedom, is not the acquisition of stock. Hindi dahil sa nag-acquire ka ng mga bagay-bagay. It's learning to live on less than you make. Mamuhay ka lagi na mas maliit ang gastos mo kaysa sa tinatanggap mo. So you can give money back and have money to invest. Hindi ka mananalo, kapatid. You cannot win until you do this. Okay? Hanggang hindi mo natututunan yung mga bagay-bagay na sinabi na natin, unang-una sa lahat, umalis ka sa utang. Pangalawa, mag-save ka. Hanggang hindi ka nakaka-ipon, hindi ka makaka-invest. Pangatlo. Pag hindi ka naka-invest, tapos ka na. Maliwanag? True. Yes. Simple lang siya. Di ba? Napakadali naman intindihin. Yes. Pero napakahirap. Gawin. Kasi kailangan ng disiplina. Kailangan ng goal in life. Kailangan mag-budget. And pagka sa primero, hindi talaga siya
madali eh. You have to say no, number one, to yourself. Yes. Know this, know that. Okay? Wala muna window shopping. Wala muna share TV. Okay? Hallelujah. This brings us to number 3. Ulitin ulit namin, embrace, beware, and then number 3, God gives fulfillment. Saan ang gagaling ang fulfillment? Kay Lord. Hallelujah. It seems like it is just like contentment, but no, it's different. Here is the command. Command those who are rich. Sino nga ang rich? Kung nakaraang ilang linggo, sinabi ko sa inyo na kung meron kang ganito na asset, rich ka. Okay? And many of you, by that metric, is rich. And then sabi ko na kung ang asset mo ay umaabot ng 5 milyong piso. Rich ka. Piso hindi dolyar. Piso, 5 milyon. So kung may bahay ka doon na worth 1 million and then may sasakyan ka doon na worth another million, 2 million na yon. 3 million na lang ang kulang mo. You belong to the 1% population in the world. Okay? Now, command those who are rich in this present world not to be arrogant. True. Ano yung arrogance? Arrogance comes from self-worth. That is not godly. May nagpapalagay mo yung sarili mo na hindi makatiyos na paraan. Nagiging palalo ka. Arrogant nor to put their hope in wealth. Alam nyo, lalo na ngayon, everything is uncertain. Ang palitan ng peso ngayon is 768 na. Malapit nang mag 770. And alam nyo, sabihin niyo sa mga pamilya ninyo na sa susunod ng pagpadala mo ng pera ay maglimbak ng bigas. At mga basic needs sa bahay kasi we are in for a long haul. Okay? Hanggang hindi natatapos ang giyera sa Iran. Kahit na matapos na ang giyera sa Iran, mayroong isa nagsabi sa kanina, nagbabasa ako ng mga news na bago nila may restore yung delivery, kailangan mo nang ipaayos yung mga pinumbang mga desalination plants and all that, and mga planta ng langis. Kailangan mo nang ipaayos, and it is going to take at least years to do that. So we are really in for a long haul of adversity. So but God gives the fulfillment. Command those who are rich in this present world not to be arrogant or put their hope in wealth. Kasi napaka-fleeting ng wealth. Pwede ngayon mayaman ka, bukas hindi na. Diba? Hallelujah. Which is so uncertain. But put your hope in God. Okay? Minsan napakahirap na umasa sa Diyos kung na meron ka na. Kanya lang isipin mo lagi na, Lord, ingatan mo yung mga bagay na ipinagkaloob mo sa akin, and ako ay umaasa sa iyo. God, put your hope in God, and then He says something about God. He richly provides us with everything for our need. Amen. Okay? So, alam niyo si Lord, kahit na gagawin ka lang niya ang daluyan ng kanyang pagpapala, gusto niya ma-enjoy mo rin yung pagpapala niya. Okay? Once in a while, sabi ko, once in a while. Ang marami sa inyo hindi nakakaintindi ng in a while. Ang in a while ay siguro para sa inyo, pwede na ng every quarter. Okay? Celebrate. Eat something good. Buy something that you need. But for the rest of those months, save.
And when you reach a certain amount, invest. Hello? Amen. Para na akong sirang plaka, di ba? Sira na nga. He richly provides us with everything for our enjoyment. Okay? Again, here's another quote by R.V. Hindi ko lang kung sino yung R.V. na yan. Most of the time, when a person gains money and power, arrogance follows. Truth. We often see a big difference between how they behave when they had nothing and how they behave after having everything. True. Yan na lang may uutang sa'yo. Ang amo niya pag nangungutang, di ba? Yes. Kapatid naman. Pag-prepare ka lagi. Araw-araw. Utangin mo lang ako. Okay? Ikaw naman dahil madaling mabagbag ang damdamin. Okay? Bigay ka agad. Eto na. Pagdating na ng due date. Yung maamong-maamo na yun, tigre na yun. Ano ka ba naman? Wala ba ako ipapayan sa iyo? Okay. Sira. Right? Now, sabi ni Ecclesiastes, si Solomon, it is a gift from God to be able to eat and drink and experience the good that comes from every kind of hard work. Okay? I need to say, you need to enjoy the fruit of your labor. Kaya lang, you know what? You will enjoy more the fruit of your labor if you save it for the future. You understand what I'm saying? Yes. Okay. Now, akala ko hindi ko na mararanasan ng maging pensionado. Kahit na maliit lang yung SSS, ang tawag sa'yo, pensionado. Okay? Akala mo, tumatanggap ng yun. Okay? Ilang libo lang pala. Kaya lang, yung ilang libong yun, na-enjoy mo siya. Kasi it gives you a sense of a little bit of security. Kasi, buwan-buwan dumarating siya. You understand? Yes. Kasi sabi namin ginagastos yung buwan pa na yun na dumarating. Pag uuwi ako, okay, ay hindi na ako natatakot na imbitahin yung asawa ko na kumain kami sa labas. Pagdating pa doon, medyo pag-ara ako sa'yo. Order! Kahit anong gusto mo. Huwag mong titingnan ng presyo. Pensionado ka na. Pero kung hindi ka nagtyaga na magbigay ng SSS contribution, month after month after month for the next 20 years. Hello? Mangyayari ba yun? No. Hindi. Maliwanag? Kaya kayo na may SSS na number lang. Pagdating ng panahon, sasabihin mo, sana naghulog ako. Sana naghulog ako. Sorry ka na lang, guys. Ang bangong pangalan mo ngayon, sana. Okay? Darating ang panahon na success is that moment in time when you are already enjoying the fruits of your labor. Hallelujah. Dati noon, ayaw kong umuwi. Okay? Kasi yung bahay namin noon, ano siya, rundown, dilapidated, ang daming kailangan paayos. Ngayon na napaayos na namin, maganda na siya. Gusto ko nang umuwi. Masarap lang umuwi sa sarili mong bahay na maayos. Amen? Hallelujah. And a lot of people are telling me that your house is nice. And I always tell them this, it did not happen overnight. That house is a product of 30 plus years of savings.
nakapag-ipon na ba? Kung hanggang ngayon ay tahimik ka pa rin sa akin at medyo malungkot ang tingin. Alam na lang ko eh. Sa lang ang ibig sabihin nun, wala pa. Hindi ka pa rin nagsisimula. Hanggang kailan ka magiging tuod? Amen? Hallelujah. O kung sasabihin sa akin, mag-aasawa ako ng taga-Macau. Sana nga. Hallelujah. Ngunit malayong mangyari. Number 4. Sabi sa katabi mo, last na. Okay, and number 4 is something that I like best. Because this is the very essence of financial freedom. Number 4, ano nga ulit number 1? Embrace. Beware of enticement. God gives fulfillment. And then, number 4, the goal is eternal investment. I want you to understand that money is a very spiritual thing. The way we behave with money as a resource that God gives us is a spiritual thing. It is not just a financial measure. It is a spiritual thing. The way you behave with money is a spiritual thing. Where your treasure is, there will your heart be also. Amen? Okay. So, command them to do good. Sino ang kinukommand na maging good? Ang mga rich. Sino ang rich na yon? Ikaw. Command them to do good. Command them na hindi sila laging pakigain. Magpakain ka naman. Hello? Command them to do good. To be rich in good deeds. Okay? Gumawa ng maraming mabuting mga gawa. And here is again the word. Halos tingin na tayo nito. To be generous. And dinagdagan ba niya? Willing to share. Yes. Baka sabi sa katabi mo, mag-share ka naman. In this way, ano raw? They will lay up. Baguhin natin ang term. They will invest their treasure for kalaki mo yan, para sa iyo yun. Treasures for themselves. Hello? As a firm foundation for the coming age. Hindi naman sinabi yan, they will lay up treasures for God. God doesn't need your treasure. But He commands you to share. He commands you to be generous. Eh, paano ka magiging generous kung wala ka pera? Ang problema, pag nagkapera, hindi na ayaw na rin mag-share. Eh, pastor, kulang mga sa amin yung pera eh. Hallelujah. Eh, pastor, yung kita po na yan, ay electric bill na namin yan. Eh, kung yan lagi ang iyong mode ng iyong reasoning, forget about financial freedom. Yes. You understand what I'm saying? Yes. Hindi naman pagyayamanin ni Lord ang sarili niya. Sa kanya namin lahat ng kayamanan. Amen. Kaya nga, sabi diyan, lay up treasure for yourselves as a firm foundation for the coming age. Sa darating na panahon. And that is eternity. And so what we do with our money at the present moment has eternal consequence. Hello? Amen. Okay. So that they may take hold of the life upang daw panghawakan ninyo ang buhay na tunay
what is truly life is a life of service, is a life of ministry, is a life of serving God. And He does that when He gives you treasures. He enriches you by them so that you are able to share. Hello? Amen. So hanggang maramot ka, okay? Okay. Praise the Lord. Hallelujah. Remember this. Generosity is an eternal investment strategy. Okay? Now, if you notice, kung mabalik-balik lang tayo, you remember the investment dimensions I told you? Yes. Relational investment, spiritual investment, and financial investment. Okay? Closely related yung tatlo yan. Okay? Kailangan mag-invest tayo spiritually. Because yun ang purpose ni Lord kung bakit niya tayo inuutosan na magkaroon ng financial investment. Palalaguin niya yun. Okay? Now, notice here. Naparami ko ng naranasan ng investment. Nag-invest ako ng kung ano-anong mga ano. There are investments na hindi ako successful. You remember the business investment na pinasukan namin ni Sister Lenore? Dalawa yun. Mabuti na lang, kunting pera lang ang pinalabas namin. We learned a lot from that. Never again are we going to do that. Okay? Kanya lang, most of the investments na pinasukan namin ni Sister Leonor ngayon is flourishing. Hindi siya malaki, but it continuously gives us dividends. It continuously gives us, surprises us even. Okay? Now, kaya nga sabi ni Solomon, di ba? Invest in 7 ventures, in 8, because you do not know which one is going to prosper or not. And I praise and thank the Lord. Siguro may 9 kami na investment, 2 palpa. At least may 7 kami na prosper. You understand? Hallelujah. Hindi namin pinansin yung 2, na-recover na naman siya ng ibang mga instruments. And yet, it has prospered. Okay? It allows us to live comfortably. And that is also the reason why I want you to do this thing. Generosity is an eternal investment. Ito pa yung binibigay na example sa isang kapatid natin na sa Pilipinas na binagyaman talaga siya ng Panginoon. And like nabanggit ko sa inyo na minsan dumating siya dito sa Hong Kong, inabutan niya ako ng 50,000 pesos. Sabi niya, para sa ano ito? Ang kapal pa naman. Ay puro piso. Yung sabi ko 1,000 ba? 30,000. Sabi ko, 50,000. Sabi para sa akin ito. Basta type ko po yan. Sabi ko, hindi ka na dito nag-church sa Hong Kong eh. Sa Pilipinas ka na nag-church. Magkakalit ang pastor mo sa akin. Doon mo ibigay ang tayo. Ganun ba yun sa? Ganun yun. Ganun. Kaya kung dito ka nag-church, dito ka na ibigay. Amen. You understand? Kaya ano yung taga-Pilipinas, si Lord ang bahala sa kanila. Hello? Eh, kung maramot ako na basto, sasabihin ka, dito lagi ang hatid, ha? Hindi, sabi ko sa kanya, kung saan ka nag-church, tumapag yan. Yan, ang yung itong 50 ito, tatanggapin ko ngayon. Pinala na niya eh. Okay? So, sa madaling salita, sinunod niya ako, doon na siya nagtatay. Yung ating kapatid na yon, every time na meron akong engagement sa Northern Luzon, she takes care of me. Sinusundo niya ako ng magarang sasakyan sa airport. Dadali niya ako sa Isabela.
Okay? Makakainin niya 300 to 400 pastors. Siya ang nag-i-sponsor ng conference. Hello? Siya nagbabayad ng hotel ko. Eh, bakit hindi ko gusto na kayo ay yumaman lahat? Para ganun kayo lahat. Sino gagamitin ng Panginoon? Ikaw at ako. You understand? Eh kung hindi ka magiging generous sa Panginoon, paano ka magyayamanin? Hanggang hindi mo ito naiintindihan, walang pagbabago sa buhay mo. Gusto mo magbago ang takbo ng finances mo? It is always by faith. Yes. And you have to obey God by faith. Ito pa sinasabing lahat ng sweldo mo, gastusin mo sa church. No, hindi yan. Proportionate ang Panginoon. Okay? Bigay mo ang dito po para kay Lord, bahala na siya. And then pagka umangat na ang buhay mo, then you can give extra. Pero habang hindi umangat ang buhay mo, hanggang hindi ka po wala. You understand what I'm saying? Hallelujah. There is no better way to use your money than helping people get to heaven. Hallelujah. Okay? Salamat ako po Sister Grace. Nagkaroon siya ng bagong trabaho ngayon. Okay? Sino makapagsasabi, I desire na pumunta ng airport. Lagi akong pag nakikita ko si Pastor Ness na naglalagay ng kanyang report sa aming website, sa aming chat group. There is there is an ache in my heart. Kasi nga, naputol yung aking airport ministry. Hindi na ako makapunta doon. And so, suddenly, balita ko, Sister Grace is going to the airport at least 3 times a week. Or like every day. Can you imagine that? Sabi ko, ha? Okay. And recently, marami nang dumating dito sa Saturday, 2 yata. Dito, meron pa tayo ngayon? Wala. Ngayon wala. Okay. Anyway, and so that's the reason na na-excite na naman ako. Sabi ko, oh, let us support the work doon sa airport. Okay? So, bumili ako ng choco pie sa Pinduoduo. Kasi mura lang yun. Di ba? Naubos mo? Yun din ba? Pupusin mo na nga agad. Kasi magbibigay daw sila. Para sa choco pie lang yun. Okay? Ipamumot mo dun sa mga dumarating na OFW sa airport. Nagpagawa ako ng, kahit na mag-return na ako ngayong December, nagpagawa ako ng calling card. 1,000 kaya yun. Okay? And so, para pag may dumating, ibigay yung card, maalaala nila ng church. And they will come one day. Hello? Sabi ng marami, yung church business yan eh. Ay, pag kami kausap ako ng ganun, totoo naman. God's business. Ang church business ito. Ito ay business ng Panginoon. Subukan mo hindi magbayad ng ilaw kung mayroong kayong ilaw next Okay? Subukan mo na hindi tayo magbayad ng renta dito. Dito na lang tayo sa labas. Do you understand? Ngayon, napayag ka ba na ikaw ay nakatingin lang every Sunday sa akin na gano'n? Ay, mag-share ka naman! Amen! Saan ka natututo ng mga prinsipyo na katulad ng naririnig mo ngayon? Hindi naman ito tinuturo sa school. You understand? May mag-share ka naman! Okay? Last slide. Ay, meron pa isa. Sa dalawa pa. When I stand, sabi ni Irma Bombek, and Irma Bombek is a writer, and I like her.
I like her writings because she is a Christian. Sabi niya, when I stand before God at the end of my life, I would hope that I would not have a single bit of talent left. And this is in reference to the talents that was given in the Gospels. And could say, I have used everything you gave me. Ginamit ko ang lahat ng pinagkaloob mo sa akin para sa iyong kalooban at iyon. Last pa ulit. Kasi nga, kung hindi mo naman siya madadala, hindi gamitin na lang. Yes. Diba? Kaya nga sasabi ko kay Sister Bruno, siguro ito na yung panahon na dapat i-enjoy natin yung mga pagpapala ni Lord. Matapos natin maibigay yung para sa Kanya, matapos natin tayong makapag-ambag sa mga bagay-bagay na dapat na ambagan. Kailangan natin i-enjoy yung blessing na ito. Amen? Now, God, the last slide is by Craig Rochelle. Sabi niya, God has blessed me with more than I need. I am rich. Hallelujah. I'd like to say this with him. God has blessed me with more than I need. I am rich. I will not trust in riches, but in Him who richly provides. Because I have more, I will give more. I will do more. Amen? May this be our prayer this morning. Lord, give me more so that I can give more. So that I will be able to do more for the kingdom of God. Amen. Tell your friends. Amen. Pero ngayon mo last song. Ha? I adore you. Let's sing a song. Lahat po lang naririto ngayong umagang ito, as you have heard the word of the Lord, and the Lord has given you a desire to be rich. Hallelujah. Rich towards Him. Kung nais mo maging mayaman para sa Panginoon, taas mo ang kamay mo. Do not be shy. Do not be shy. Just lift it up. Lord, I desire so that I can give something more. Yes, Lord. So that I can do more, Lord. For the glory and honor of your name. Tayo po'y manalangin. Panginoon, inanalangin ko po ang lahat ng kamay na naririto ngayong umagang ito. Lord, alam ko, Panginoon, hindi ka maramot. Lord, hindi ka nag-withhold. Lord, nais mo na kami ay magkaroon ng pagpapala at biyaya. Sapagkat nais mong gamitin ang bawat isa na maging daluyan ng iyong pagpapala. Maging daluyan. Gawin mo nga kaming mga daluyan, Panginoon. Lord, dalangin ko na walang anuman na magiging obstruction, Panginoon, sa daluyang ito. Lord, alisin mo ang lahat ng dumi, alisin mo ang lahat na magiging hindrance upang kami ay hindi mo pagpalain. Ang ngalan ni Jesus, ang ngalan ni Jesus, ang ngalan ni Jesus, I pray for the destruction of all obstruction, O God. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Lord, I pray sa ngalan ni Jesus, magkakaroon, Panginoon, ng freedom. Magkakaroon, Panginoon, ng kalayaan para sa iyo. Ang bawat isa na naririto ngayon, ang lahat na nagtaas ng kamay, Panginoon, ang iyong pagpapala, dadaloy, Panginoon, ng masagana. And Lord, there will be a blessing
There will be recipients of this blessing. And Lord, there will be thanksgiving. There will be thanksgiving to honor and glorify your name. Panginoon, salamat po. Lord, keep us in contentment. Keep us away, Lord, from enticement. And Lord, help us, oh God. Help us, Lord, to enjoy the fruits of our labor. And Lord, help us, oh God, to invest for eternity. Lord, salamat sa ginagawa mo. Salamat, Panginoon, sa kalayaan. Salamat sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa pagtanggap ng aming mga pagpupuri at pasalamat sa iyo. Sa iyo, pinagkakatiwala ang aming mga buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, at ang lahat ay magsabi ng